There was no disrespect intended because in fact, we had responded to the invitation that was extended to us, signed by the chairperson of the committee. However, with due respect, the Constitution vests the authority and solely in the Senate. And this is clear and explicit in Section 3, Paragraph 6, Article 11 of the 1987 Constitution, which, as you know, states that it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. The Constitution is thus clear. It is only the Senate that conduct trial in all cases of impeachment. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. May mga kumalat na rumors na parang nagkalamunan ng buhay daw po na parang ganun yung nangyari. Can you clarify po that, Chair? That is Ayan na mga kababayan, ito po pala ang video kung saan nilamon ng buhay itong si Luestro. Bakit nga po pala mga kababayan nilamon ng buhay? Kasi sa kakaumpisa-umpisa pa lang, abay binanggit na kaagad nito pong ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte, sinayit niya kaagad ang konstitusyon na maliwanag daw po ang Senado lang ang may karapatan mag-trial. Hindi po yung ginawa ninyong pre-trial or mini-trial nung nakaraan. Ito pala ang video mga kababayan. Di ba marami po ang mga ugong-ugong kung ano po ba ang video, nasaan ba ang video. Ito'y hinala ko lang mga kababayan. Pues, yan po ang atin pag-uusapan sa araw na ito. At yung isa pa, abay, nabahag ang buntot ni John Vic Remulla o natakot sa INC or sa iglesia. Wala daw pong warrant of arrest itong si Senator Marcolita. At kahapon lang mga kababayan, ang isang nakakalungkot na trahedya na nangyari dyan po sa Tacloban, ang pamamaril ng mga estudyante. Nakuhanan po ng video. At ito pa mga kababayan, mayroon po ritong mga chat messages, palitan ng chat messages nila bago po nila isinagawa itong pamamaril ng kapwa nila mga estudyante. Nakakalungkot mga kababayan, pero kailangan po natin pag-usapan at talakayan sa araw na ito ang balitang ito. Kung gusto nyo pong mapanood ang lahat ng nilalaman ng bidyong ito, huwag po kayong aalis, suriin po natin at himayin ang atin pong video ngayon, pag-usapan natin. Ito mga kababayan, punta na kaagad tayo, direkta na kaagad tayo dito. Ito'y hindi ko po kasi wala pong pinalabas, di ba? Walang pinalabas na video. Pero mukhang mayroon yata nakapag-leak, no, ng recording. At ito nga, si Luestro mismo, ay sinabi niya ng fake news daw po ito, di umano sabi niya. Ito. Ganun yung nangyari. Can you clarify po that, Chair? That is not true. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media. We should be careful in deciphering what is correct and what is false. Of course, I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Can I also say something about that? Ayan po mga kababayan, hindi daw po siya papayag na lamunin ng buhay ang laban ng mga Pilipino. Ang tanong, sino-sino yung mga Pilipino at ilan lang po yan? Baka naman 200 plus lang yan. Wala pang umabot ng 300. Kasi kayo lang naman ang pumirma dyan eh. Di ba? Para i-impeach itong si BP Inday Sara. Wala pang 300 yan mga kababayan. Eh ang bumuto kay Vice President Inday Sara Duterte, 32 million. Baka yun, yung 32 million, baka yun yung sinasabi mo ang sambayan ng Pilipino. Mrs. Luestro. Di ba? Kasi kung magbabanggit ka, sige nga, tanungin mo nga lahat, isa-isa ang inyong constituent, ilang libo ba? Wala pa yata 1 milyon ang mga bumuto dito kay Luestro eh. Baka nga nasa wala pang kalahating milyon,
ang bumuti dito kay Luistro. Ilan ba ang butante dito sa distrito ni Luistro? O lahat ng mga congressman, tigi-ilan lang mga boto ninyo. Hindi naman kayo siguro aabot ng 32 million eh. Di ba? Hindi ko sa minamaliit, pero palagay ko hindi kayo aabot kahit nagsama-sama pa kayo. Ngayon, ang tanong, yung mga butante ba ninyo? Pabor. Eh sa tingin ko, mga kababayan, hindi eh. Ito hindi pa ako nagbibigay ng conclusion, ano? Pero kita nyo naman sa lahat ng survey, si BP Inday Sara lagi ang umaangat. Di ba? So, diretsoy natin, puntahan natin itong sinasabi na di umanong video na nag-come up na nilamon daw ng buhay at nag-react nga siya dito na fake news daw po ito. Paano naging fake news? Kung fake news pala, ba't ka parang react? Kung wala naman palang ganyan, di ba? Pero sabihin na natin walang ganyan, ano ito? Na mukhang tila in-neglect, no? Kuya RJ, yung vlogger na to mga kaubayan. Kasi sa ibang mga vlog, wala tayong nakita eh. Pero dito lang, no? Ngayon ko lang ito narinig eh. There was no disrespect intended because in fact, we had responded to the invitation that was extended to us, signed by the chairperson of the committee. However, with due respect, the Constitution vests the authority and power to conduct trial solely in the Senate. Solely in the Senate. Yung to conduct trial, Senado lang po ang may karapatan nito. Sarili, solo lang po nila, sole, di ba? Solely. Sarili lang nila. And this is clear and explicit in Section 3, Paragraph 6, Section 3, paragraph 6. Ito daw po ay clear and explicit 1987 Constitution. na nasa Article 11, 1987 Constitution na itong batas na ito, itong patakaran na ito ay Senado lang ang pupwedeng mag-conduct ng trial. Hindi kayo dyan. Which, as you know, states that it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ayun. Na ang Senado lang ang may karapatan, bukod tangi, nag-iisa para magkaroon ng trial sa impeachment. Okay? The Constitution is thus clear. It is only the Senate that conduct trial in all cases of impeachment. Hindi po ako Ayan mga kababayan. Ang mismong Constitution ang nagsasabi na only Senado lang ang pupwedeng mag-conduct ng trial. Ito ngayon ang tanong natin dito sa mga congressman na nag-conduct ng trial sa pamumuno nito si Luistro. Di ba mga kababayan, may tinawag silang mini trial? Di ba? may kinandak silang, sorry po. May kinandak silang mini trial. So ito ngayon, siguro yung una pa lang nilang paghaharap, nabulaga na kagad sila dito dahil in-emphasize na kaagad nitong abogado ni BP Inday Sara na sandali, mayroon kayong para bang pinaalala na kaagad na mayroon kayong ginawa, nag-trial na kayo. 'Di ba? Ano pong ginawa nila, 'di ba? Naghanap na sila ng mga ebidensya, nagpasumon na sila yung COA, ano pa ba? COA, ano pa ba yung AMLAC at saka yung mga bangko. Kung saan-saan na sila nagpasumon, 'di ba? Itrabaho pala ito ng Senado ayon sa ating konstitusyon. Kaya dito pa lang, umpisa pa lang, nalamon ka na ng buhay dito, Luistro. Tanggapin mo na kasi dahil mali ang inyong ginawa. Ito hindi po tayo nagko-conclude. No? Tandaan po ninyo mga kababayan, nagre-react tayo, ang ating opinion na nanggagaling din sa kanilang mga aksyon. Di ba? Aksyon na nila yun eh. Nagawa na nila yun, yung nagkaroon sila ng mini trial eh. Ngayon nang ipinakita lang sa kanila ng kampo ni BP Inday Sara sa pamumuno ng kanyang lead counsel, nabulaga siya. Di ba? So ngayon, malaking problema ito sa kanila dahil paano pa nila ito ano ngayon mga kababayan? Hindi na po pwede. Dahil nag-conduct na sila eh. Nag-trial na sila. Mini trial nga ang tawag nila nito noon, di ba? Pero unti-unti na lang binago. Pero wala na, recorded na yan eh.
Kumbaga, touch move na, hindi ka na pwedeng umulit pa. Dahil andun na, nagalaw mo na eh. Illegal na ang ginagawa niyo dahil sa pagsubpina sa mga dokumento ni VP Sara ay trabaho na ng impeachment court at naisampa na ninyo sa Senado. Kaya ang Kongreso ay wala ng jurisdiction dito. Kaya huwag ninyong baluktutin ang batas. Attorney Sheila Sison, VP Sara Defense Counsel. Yan mga kababayan, napakahusay nitong abogado. Ano ho? Sinait lang po niya talaga kung ano ang nararapat at ano talaga ang nasa batas. Wala na kayong karapatan para magsubpena ng mga dokumento. Dahil trabaho na ito ng impeachment court, which is sino ang impeachment court? Senado. Senado na dapat ang magpasubpena. Ang ginawa ninyo, hindi kayo basta lang nag-imbestiga, kundi kayo na mismo ang nagpa-subpena. Kaya dito pa lang mga kababayan, alam nyo, wala na talaga ito eh. Wala na talaga ito silang ano ngayon. Ang daming problema nila, no? Sa pagdating sa Senado, sa kanilang mga kakampi, ang problema din sila. Bakit? Magkaroon ba naman sila ng isang Senate President na walang alam? O, bakit natin sasabihin mo walang alam? Hindi po tayo nagko-conclude. No? Pero, based on opinion lang din yun, sa kanila lang din mga action, mga kababayan. Tandaan po ninyo ha, bagamat parang ang tunog parang bigla natin nakukonklud, hindi po. Bigla natin na mamarkahan na walang alam. Bakit? Kasi, biruin mo ba naman, kung may alam ka, bilang isang Senate President, trabaho mo yan na mag-preside. Unless kung ang ipipreside dyan ay Presidente. Chief Justice dapat ang nandyan. Pero, in this case, Vice President. So, kaya na yan ng Senate President. Ang problema, hindi ka abogado. Pero wala tayong magagawa. Ikaw ang nag-ano dyan may gusto dyan Bakit naman hindi si Kiko ang nilagay ninyo? Kung alam pala ninyo, di ba, na mayroong ganitong mangyayaring pagtatrial. Alam naman ninyo, matagal nyo nang inagaw Illegal nyo nang inagaw O sabihin naman ng iba dyan, nagkukonklud tayo. Hindi tayo nagkukonklud. Una kasi illegal na nilang inagaw yan, 12. Nagkaroon sila ng quorum sa 12. Wala pong ganun. Walang quorum sa 12. 13 mayroon. Yun ang rules ng Senado. Binindalo lang ninyo. Tapos pagdating dito sa Constitution, gusto nyo pang ibindalo? Hindi na yun bindalo. Binda Constitution na yun. Diba? Pagkatapos sasabihin ninyo, masyado lang kayong opinionated. Hindi kami masyadong opinionated at hindi rin kami conclude kaagad. Kami ay nagsasabi lang ng inyong pinaggagawa. Kayo yung nag-conclude, kayo yung sobrang ninyong tinindigan ang inyong mga opinion, di ba? So, anong magagawa namin? Kundi mag-react. At kung mag-react kami, tatama doon sa pagkukonklud kasi kayo ang nag-conclude, sinara nyo na ang usapan Diba? Bilang isang Senate President, magbasa ka ng rules ng Senado, tapos magbasa ka rin ng Constitution. Nakasulat doon sa rules ng Senado at sa rules ng Constitution, Senate President dapat ang uupo bilang Senate President. Bakit bibigay mo sa ibang tao? Ay di siya na lang palang gawin yung Senate President. Diba? Inutil naman pala. Sorry sa words. Hindi mo naman pala alam ang trabaho mo. Bakit ka nandyan? Sabihin naman nila, kasi hindi abogado. Bakit mo tinanggap? Di ba? Itong si Gatchalian kasi, alam nyo mga kababayan, may mga issue pa nga itong lumulutang Hindi pa natin tatalakay. Yung tatay nito, di ba? Mayroon tong issue sila No? Mayroon tong issue sila. Maniwala kayo mga kababayan. Tungkol sa mga company nila, nako, may mga issue ito, kaya hindi pa natin nabubusisi. Mabubusisi rin natin to kung anong history ng kanyang pangyayari dito. Sige mga kababayan. So ito na. So ito pa lang, ang daming problema nila. Sa Senado, yung mga judges, yung presiding judge, dapat sana abogado. Ngayon, kung hindi man abogado, dapat
tumayo ka, ikaw dyan ang mag-preside kasi ikaw ang Senate President. Doon pa lang sa puntong yun. Although parang maliit na bagay, pero hindi eh. Dalawa lang po pwede mong gawin, Gatchalian. It's either panindigan mo, ikaw mag-preside, or mag-resign ka dyan. No more, no less. Kasi yun ang nakalagay sa Senate rules at saka sa Constitution. Senate President ang dapat mag-preside. Huwag mong ibigay sa iba. Ngayon, kung ibigay mo sa iba yan, abay, bumaba ka at ibigay mo sa kanya ang pagiging Senate President. Tapos, di ba? Payag ba kayo dyan, mga kababayan? Sige nga, comment kayo kung payag kayo. Pagkatapos, huwag nyo na rin bindahin ang baluktutin ng konstitusyon. Kasi dapat 16, lahat nga eh. Kahit kayong mga kakampi ninyo mga abogado eh. Sinasabi 16 eh. E pilit nyo parang babaluktutin. Di ba? Abay talagang pag ginawa nyo talaga ito, mukhang hindi talaga papayag ang taong bayan. Ito ay observation ko lang ha. Mukhang hindi talaga papayag ang taong bayan. Biruin nyo, dito pa lang sa impeachment sa Congress pa lang, binaluktot nyo na eh. Minali nyo na eh. Di ba? Hindi tayo nagkukumulod ulit. Kasi talaga naman, nakita naman ng tao eh. Pinakita naman nila, nag-trial sila eh. Sa Congress, eh, hindi naman pala doon. Diba? So yan mga kaubayan. Punta na tayo dito naman sa isang issue. Tungkol naman kay Senador Marcolita, no, kang nabahagang buntot ni Boyeng. Sino ba ang nabahag mga kababayan? Si Boyeng ba o si ano? Ha? Si Boyeng o si John Vic? O si Marcos? Nabahag ba sila sa INC? At hindi na ano? Sabi dito, walang kasong isinampa laban kay Senador Marcolita. Para magkaroon ng warrant, kailangan siyang sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Wala akong alam na ganitong kaso na isinampa. So, ibig nyo sabihin, fake news sa Senator Marcolita, na sinasabi ni Senator Marcolita noon, na anytime from now, may aaresto sa akin or aarestuhin ako, at sasama naman ako, hindi naman ako magano. O, paano yan? So, mga kababayan, naniniwala ba kayo kay Senator Marcolita na aarestuhin na siya noon? Or dito kay John Vic Remulla na wala daw warrant of arrest? Sino ang inyong papaniwalaan sa dalawang ito, mga kababayan? O, bago kayo mag-comment, ito muna. Ito ang video. Aling warrant of arrest ba ang tinutukoy mo dyan? Kahit anong warrant na wala naman. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, Oo. kasi nagpahayag siya nung bandang linggo na, no? Meron ba tayo nun? Ang sabi ni John Vic, wala daw pong warrant of arrest dahil wala pa naman daw pong kasong naipapile. Ayun. Oo. So yun ang malinaw. Oo, at bukod sa DILG Secretary, pati ang PNP. Jen, ang sabi po ng PNP, sa pahina 6, Wala rin. wala din daw ho na warrant. Okay. Sabi mismo ni PNP Chief Nartates. Ha? Nartates. Nartates. Jose Melencio Nartates Jr. Ayan, no? Oo. The Philippine National Police remains a professional and apolitical organization. Yun sana. And all our actions are based on legal orders of competent courts on the rule of law and on the maintenance of peace and order. Kasama ba dun sa competent courts yung ICC? Dapat hindi. Local? Local yung competent courts eh. Hindi, binasampulan eh. Ayun ang problema. Ang hindi pa naman si nun eh. Bagay, sabi ni Nartates siguro, hindi naman ako chief PNP. Hindi siya noon. Wala tayong magagawa niya. Yes. Oo. So, ang ibig sabihin niya dito, kung may warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi ipatupad. Tama. Pero kung wala naman tayong, hindi naman pwede mag-arresto. Illegal arrest yun. Ayun kung gano'n, na sinasabi Oo. niya. Kapag ginawa niya illegal arrest, kapag nahuli niya, illegal detention, Ayun. at puro illegal lahat yan. Pagka nagkataon. Yes. Oo. Kaya hindi nga pwedeng mang-aresto. Oho.
So, ang tinutukoy natin, Nelson, ay wala pong warrant of arrest hanggang ngayon na inilalabas ang Sandigan Bayan laban po kay Senador Dante Marcoleta. Gusto mo mapakinggan ang tinig ni PNP Chief? Kasi baka sabihin mo ay... Oh, we're putting words in his mouth and words Oo. in the horse's mouth. Yes. Ayan, pakinggan po natin Sige mismo. nga. Si PNP Chief Jose Wala, text lang daw ata yun. Spokesperson, Ali. spokesperson. Yung PNP spokesperson. Oo. Si Kanina yung- General Allen. Pero kanina yung quote, Yung text ayun, kay General Nataches mismo yun. pero yung salita, Isinatinig naman nung kanilang spokesperson. baka magkaiba. Sige nga, Tingnan pakinggan natin. natin. Colonel? Sorry. As of now, the Philippine National Police has not received any official communication regarding said warrant. But just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrants from a competent authority, we will execute and we will implement. Yun, si Ayun. Colonel Allen Reyco. Ay, siya palang bagong tagapagsalita ngayon ng PNP. Ayun, na-promote na nga pala yung dati, no? Ayun, oh. Ayan mga kababayan. So ano sa palagay ninyo? Nabahagang buntot? Natakot sa INC? Sa iglesia? Kaya biglang wala ng warrant? Or sinungaling si Marcolita or fake news si Senator Marcolita? Mga kababayan. Doon sa fake news sa Senator Marcolita, ako, makakapagsabi ako na hindi. Bakit? Kasi si Senator Marcolita at saka si Badong Aratiles ay sinama si KPN at saka si BMR. Ito. Ayan, no? Kwentuhan namin yan, Senator Marcolita, mga kababayan. Di ba? Isa sa napagkwentuhan namin dyan, yung di umano ay mukhang lalabasan siya ng warrant at aarestuhin talaga siya. At yun nga yung mga umiikot-ikot na, di ba, plunder, bravery. Mantakin nyo mga kababayan, mayroong, halimbawa ikaw isang kandidato, mayroong nag-donate sa'yo na private entity. Hindi naman ito sa gobyerno. Hindi ito katulad po sa mga kandidato na iba, lalo na itong mga member ng Malita Gang, mga kababayan, hindi naman po sila doon tumanggap ng pera, si Marcolita. Ngunit, siya ngayon yung sasampahan ng plunder. Pero yung mga tumanggap ng mga malita ay mukhang masaya, di ba? Yun, galing talaga yon sa funds ng gobyerno. Pero itong kay Marcolita, galing ito sa mga private individual. Pero bakit pilit na ikinakabit sa kanya? Ginagawang masama yung galing sa... Sir, sabihin na natin, presumption of innocence, mabuti, di ba? Dahil individual na mga tao ito na nagbigay sa kanya para tumulong sa kanyang kampanya. At kung titingnan naman natin mga kababayan, kasi meron silang pinapalutang na mga sinasabi na maaari daw humingi ng pabor, kaya magkakaroon ng ng sinasabi na tagunan yung para bagang plunder kasi palang araw, di ba? Hihingi ka ng pabor. Pero dito makikita natin mga kababayan na papaano ka naman, halimbawa ikaw, manunugal ka, kahit hindi ka nagsusugal, isa kang negosyante, tataya ka ba? Di ba? Tataya ka ba doon sa, kung halimbawa ikaw isa'y mayroon kang inahabol. Ito magandang mga kababayan, pag dissect ng pag-analyze. Pinuhin natin, pasimplihan naman natin. Ganito lang. Ikaw ngayon na nagbigay sa isang politiko, pwedeng may purpose yan. Anong purpose mo? Sabihin ng iba, Bimar, wala akong purpose, binigay ko lang. Okay, wala kang purpose, binigay mo lang. So kung wala kang purpose, binigay mo lang, so wala kang wala kang hinihiling na kapalit.
Tama, hindi? Okay. So doon sa puntong yon, wala na tayong usapan doon. Kasi sabi, binigay ko lang ito, kusa ko. Tulong sa kanya para manalo siya eh. Wala akong hinihinging kapalit. Ngayon, doon naman sa pinaghinalaan na negosyante na nagbigay na, syempre, pag negosyante, lagi yan dapat may balik, di ba? Tutubo dapat yung kanyang pinuhunan. Kung ganun, ikaw na isang negosyante at iniisip mong tutubo ang inyong pera, namumuhunan ka, number 22, 21 yata ito si Senator Marcolita noon sa survey. Hindi po siya nakaakyat eh. Hindi siya nakarating sa top 10. Ikaw ngayon ang negosyante na may hinahanap kang kapalit. Pag nanalo si Marcolita, tataya ka ba sa kanya? So, gito ninyo kabayan. Di ba isang diretsong sagot? Hindi. Pues, yan ang common sense. Ang dalawang klaseng nagbigay sa kanya, maaaring may dalawang rason. Yung isa, ang rason ng isa, gusto ko lang tumulong eh. Wala akong hinihinging kapalit. Gusto ko lang tumulong eh. Di ba? Valid yun. Mayroon naman talagang ganon. Di ba? Sa kagustuhan mong tumulong, sa kagustuhan mo manalo yung kandidato kahit alam mong tagilid sa mga survey. Gusto mo lang kasi makatulong eh. Tutulong ka, hindi? Tutulong ka. Kasi kaibigan mo eh. So wala ka nang iniisip ngayon na kapalit na. May ibibigay siyang kapalit. Kahit pa hindi yan pumapasok sa mga survey, wala ka nang pakialam dyan. Kasi hindi mo naman iniisip na pagdating ng araw, ibabalik sa'yo, di ba? Tama, hindi? So pasok yun. Eh yung isa naman na tutulong, kailangan ko pag tumulong ako, pagdating ng nandun ito, nakaupo na. Dapat ang negosyo ko, maipasok ko. Ayun, ang damit namin, no? Ayun, no? Oh, nagkataon pa pala, oh. Ito yung damit ko. Ayun, no? Ito rin yung jacket ko. Ayun, no? Ito yun. Sakto. Oh, hindi nyo po pwedeng sabihin na fake news tayo, ha? Sinabi tayo ni Partner Buds, siyempre. Nanonood kay Partner Buds si Senator Marcolita. Pinalad tayo na tiyempo. Nakalbit tayo ni Partner Buds. Tara. Sama ko. Ayun, sinama na ako kasama si PL. Di ba? Kaya nakakwentuhan namin si Senator Marcolita. Anong punto natin dito mga kaubayan? Yung dalawang rason, parehas po yun. Parehas po yun na walang basihan para maghanap, para masampahan ng bravery or plunder si Marcolita. Dahil yung dalawang yun, parehas po silang wala nang hinihiling. Dahil yung negosyante man na may yung hinihiling, pupusta ka ba doon kung isa kang negosyante? Kay Marcolita, hindi nga mananalo. Ang lapit na ng eleksyon, hindi pa rin dumarating sa survey. Hindi pa nagiging top 10 eh. Or top 12 man lang eh. Laging 21-22 yan eh. 24 pa nga yata eh. Di ba? So, ang bubo mo naman siguro, sa words, ang bubo mong negosyante, pagkatataya ka sa alam mong matatalo. Tama hindi? Yan mga kabayan. Manapa ito. Itong nakikita ko dito. Sa malamang mga kabayan. Dahil nga ang INC ay malakas po ang kanilang base ng samahan. At kayang-kaya nila maglabas ng milyong-milyong tao sa EDSA or sa Luneta or kung saan man. Ito'y ko lang, hinala ko lang. Baka ito kaya. No? Sa tingin niyo mga kababayan, ito kaya yung dahilan na once na pinilit po nila or arestuhin nila si Marcolita or pilitin nilang magkaroon ng kaso ito or kasuhan nila sa kabila ng ang dami ng nakakaalam na mas matindi po ang political prosecution lang na ginagawa sa kanya. Mapipilitan siguro lalabas muli ang mga INC sa kalsada. Baka ito siguro ang kinatakutan. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Paki-comment nyo nga, gusto kong malaman ang inyong comment kung possible ba sinasabi natin. Okay. Okay mga kababayan. However, lipat na tayo ng ating paksa. Ito, yung nangyari pong
Wait muna, ito muna mga kababayan. Yung nangyayari pong barilang kahapon dyan, ito muna, mayroong nakakuha ng mga text messages. Nakuhanan ang kanilang text messages mga kababayan or chat. May waray po itong usapan nila. I-translate ko na lang. Maswerte tayo dahil marunong tayo magwaray. Ano? Itong post ni Shifukato, ating kaibigan. No? Pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, planado na. Ito ang bahagi ng palitan ng mensahe sa messenger ng 2 minor de edad na namaril sa paaralan. Edad 14 at 15 na nakapatay ng 3 tao at nakasugat ng 7 iba pa. Okay lang naman daw sa kanila ang makapatay dahil protektado naman sila bilang mga juvenile minor de edad o minor de edad at magkaiba naman daw ang batas para sa kanila. Nalaman na nagkasundo ang mga CICL, Children in Conflict with the Law, na magdala ng armas, gumawa ng gulo at mamaril sa paaralan. Nalaman na nagkasundo ang mga... Nalaman din ang baril na ginamit sa krimen ay pagmamay-ari ng isang kamag-anak ng suspek na pulis. Lumabas din, nakuha ang sandata na ito ng hindi namamalayan ng may-ari. Nakuha daw ito ng hindi namamalayan ng may-ari. Panoorin tingnan nyo po mga kababayan, basahin natin. Agoy, maliit. Ayan o, bro, sabi ng sagot ng ito. Ito mga kababayan, ito sinasapanta ko itong una nag-message na bro. Ito yung 14 anyos. Yung bro naman na itong sumagot, ito yung 15 anyos. Sabi naman ng 14 anyos, unang chat mga kababayan ha, bro, sagot ng 15. Gun is here, sabi ng 14. Madayong kita, ha. Matutuloy tayo, ha. Ikaw, sumagot ang 14. Nagtanong yung 15 ha, madayong kita, matutuloy tayo. Waray po ito mga kababayan. Teka lang ha. Inom muna ako. Sabi ng 15 mga kababayan sumagot, Anpusil ko bro, ginbawi na kagabi pa, ha. Ibig sabihin yung baril ko bro, binawi na kagabi pa. Sumagot naman ng 14. Revolver, yan. Ano ba yun sa taas? Boy, madadala mo, parang tinatanong siya sa taas mga kababayan kung madadala mo, bangin na hini masabtan pag ibalik ko. Sabi niya, baka mahalata na ako pag ibabalik ko, sabi nitong 14. Sabi naman ng 15, chok! Tapos dada, ibig sabihin nitong dalhin mo. Kay andam ko na, pero makikita pag isukbit ko kay adi sa sala, ha. Kay andam ko na, kay nakaprepare ko na, nahanda ko na, pero makikita pag isukbit ko kay nandito sila sa sala. Sabi ng 15. Sabi ng 14, make sure na madara mo. Make sure na madadala mo. Sabi ng 14, i-distract anay. Kita mo mga kababayan, ito yung 14 ha. I-distract mo daw muna. May cell tapos school teaching other programs. Ibait lo dahil haat bro. Oh. Ibig sabihin, iba daw yung batas din hihaat. Iba yung batas dito sa atin, bro. Yes, bro, pero makakapatay man kita, ha. Kita nyo? Sabi nitong 15 anyos, yes bro, pero makakapatay tayo nito. May gun ready na, sabi ng 15. Sabi naman ng 14, alert, expression siguro ito mga kababayan ha, bit, sabi niya, pagkumbat. Ibig sabihin ng pagkumbat yung pag magsuot ng panglaban. Where do we meet up? Ayan, English naman yan. Where do we meet up? Sabi naman itong bawal bro, sabi ng 15, yung pagkumbat siguro yon, bawal bro.
Ayan oh. School ha. Oh, yun. Sa school daw sila magkikita. If we really change in inside, no bro. Ibig sabihin siguro, baka doon na lang sila magpalit ng damit sa loob. It depends kung kasuhan kita, kiri na. Oh, no. Ito alam nila mga kababayan, tingnan nyo. It depends kung kasuhan kita, kiri na. Sabi naman nito, since 14 pala kita nyo mga kababayan, 14 pala ikaw 15. So 15 nga itong kausap niya, 14 itong unang nag-chat. Oh. Since 14 pala ibig sabihin 14 pa lang ako at ikaw naman ay 15. Kung waray patong, makakagawas kita 21 years. Pag wala daw patong, nakaso siguro, hindi patong-patungan, 21 years ang pinakamababa nilang sentensya. Ayon dito sa isa, sa 15 ha. Sumagot naman ang 14 anyos. Warang ito basta maparticipate kita ha juvenile. Kita nyo? Wala daw yan. Hindi yan mangyayari pagka nakipag-participate or mapapasok tayo sa juvenile. So alam nila mga kababayan ha, na hindi sila makukulong. Adi ang revolver bro, pero adi himama. Andito na yung baril, pero nandito si mama. Keep safe bro, dadadon ko. Sabi niya, keep safe bro, dadalhin ko daw. Dadon mo ang pusil bro. Sumagot ang 15, dadon mo, dalhin mo yung baril bro. Oo, it revolver. Sabi naman ng 14, dalhin mo yung revolver, yung baril. Anay bro, yawa. Bibiling paagi, ha. Wait bro, hintay lang bro. Maghahanap ako ng paraan. Kasi nandun yung mama niya, nakikita, di ba? O baka makita. Sige, chat mga alas 7 kung, ayan na. Kung adi ako, papakaturog kanda ante. Ayan na mga kababayan. Sino itong ante niya mga kababayan? Ito 14 anyos, ito yung may ante. Kwarto, pakaturog, doon daw siya matutulog kay ante niya. Kwarto, bangin, laniya, bayaan, itgan. Doon daw siya matutulog sa kwarto ni ante, baka sakali daw na iwanan lang yung kanyang baril. Ha. Tumatawa pa. Sige bro, ha. Sumagot pa siya, holy shit, ayan napamura pa. Binaydan ko para hapiton ang dide temprano. Binayaran ko daw para daanan ako dito ng maaga. Papatayon ko gihap ini. Hala. Mga kababayan, tsutsugin niya raw yung sino yung magano sa kanya, magsasakay sa kanya? Yung dadaan sa kanya? Boy! Sabi dito. Ng 14, ha. Ya bro, andam na motor na nakhuhulat. Bro, ya bro, ready na ako. Ang motor na lang ang aking hinihintay, sabi ng 15. Yawo, makating na la, okay. Sabi nitong 14 anyos, magkakating na lang daw siya. Okay. Nag 50-50 ka pa bro, pag pabuto? Ha. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng nag 50-50. 50-50? 50-50 ba yan, mga kababayan? Hindi ko alam kung anong meaning yan, ha? Pagpabuto, ibig sabihin, nagpaputok ka, nag 50-50 ka ng paputok. O nag-try siguro, kung nag-testing, hindi ko alam, ha? Kung yun ang ibig sabihin nun. Oo bro, medyo. Sabi niya, yung sagot, oo bro, medyo. Para siguro, tinesting mo muna yung pagpaputok. Tambay anay kita kadali, may gawas. Magtambay muna daw tayo sandali sa labas. Sige bro, sabi ng 15. Hula talaak, may sakayan. Sabi naman nitong isa, Andox, school bro, sabi nitong 15. Kay di na masulod, hindi na raw siya papasok sa school. Ya, bangin kumade hiante. Ya, baka pumunta daw dito yung auntie niya. Tsahin niyang pulis siguro yon. Why bro? Sabi, bakit daw bro, no?
Basta paranoid laak, takadi na. Oo. Nauna na yata itong 14 nandun na sa school. Paranoid na raw siya. Pumunta ka na dito. Kailangan temprano. Kailangan natin ng maaga. Mga alas 8. Oo. Di pa man 8, ada na ako. Oh, wala pang alas 8, nandyan na ako. Let's fucking go, bro. Kita mo? Let's go. Palit kita. Magpapalit daw sila. Bro, what's better, Ren or tomorrow? Ha ha ha. Sabi nitong 14, what's better bro kung ngayon or bukas? Now bro, sabi nitong 15. Kitaon tala dito, ha ha. Tingnan na lang natin doon. Sabi naman nitong 14, bet. Ha ha ha, sagot nitong isa. Abandoning exploring. Yawa, share ko bro. Magbalaklaba Magbalaklaba daw siya. May firearms doon mga kababayan. Siguro pinakita yung baril. Kay may kakasuhan kita murder ngan illegal post of firearms. No bro, we stole it. Oh, ninakaw daw nila Hindi daw. Minors can't be charged. Ayan mga kababayan, alam niyo itong 14 anyos mismo ang nagsasabi. Minors can't be charged. Hindi daw pwedeng makasuhan. Yes bro, that's illegal post because we don't have LTAF license. Alam niya rin pati LTAF Ay na. Adi Pakbalay. Andito pa daw ka sa bahay. Yawa, makaon pala. Kakain pa daw. Ay sos, dalian na. Bilisan mo na. Kay pasasabay haak na patod magpapasabay daw siya sa kanyang pinsan. Masulod tanay ak. Ha? May ipi? Ipi? Papasok daw siya doon sa sa ipi. Hindi ko alam kung ito yung ipi na Di ba yung parang yung ipi yung ano ba yun yung ipi rom yung basta yung parang nakalimutan ko na. Ludan, sabi nito, ludan kula ak uyab luludan daw muna niya ang kanyang jowa. Siguro expression nitong ELRR. Dali ana boy. Bilisan mo na daw boy. I'm here, sabi nito. Diin dapit, san banda? Bro, adi na ak. Andito na raw siya. Bro, gun is here, sabi ng nandito na raw ang baril. Madayong kita, ha, matuloy tayo. Ikaw. Ang pusil ko bro, ginbawiin na, kagabi pa, ha. Binawi na daw. Revolver. Ito na yun mga kababayan. So naulit na. So yan po yung conversation nila. Ito po yun mga kababayan. So alam nila ang juvenile law. Sino ba itong may juvenile law mga kababayan? Ito po ang may akda po niyang juvenile law na yan. Si Kiko Bakiko. Ayan. Ito po. Walang lugar ang karahasan sa ating lipunan, lalo na sa mga lugar na dapat ay ligtas para sa mga bata. Kay juvenile law, kay Kiko po, yung batas na yan at yung mga bata na yan. Ayan mga kababayan. Panoorin natin ang video. Pero bago natin panoorin, ito pala yun, Ito yung 14 anyos, ito yung pulis, na antin niya, tinutukoy niya yata, mga kababayan. Meron pa nga dito, sa Cavite, Ito pa, grabe, Saksaka naman ito sa Cavite, mga kababayan, hindi na natin pwede panoorin. Ito yung 14, Ayan ang 14, mga kababayan. Pero ay mo yan po, sir. Nandito na sir sa baba, sir. Mas nga din, ikaw ulit ang gumamit. Kaya gumamit. Wala. Tol. Tol. Puling. Pero ay mo yan po, sir. Nandito na sir sa baba, sir. Ito yung 14, mga kababayan.
Ito yung auntie niyang pulis. Ayan. Ayan po yan mga kababayan. Tapos, ito pa. Panoorin natin. Baril na ginamit sa school shooting sa Tacloban, Leyte, nakuha pala ng estudyante sa kaanak na pulis. 3 kapwa estudyante ang patay sa nasabing pamamaril. Ayon pa sa mga pulis, umabot na sa 4 na po ang na-recover ng mga basyon ng bala sa campus. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 stringer April Cuesta. Umiiyak sa takot ang mga estudyante sa Tacloban City. Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw na ang putok ng baril. Ang isang nakapwesto malapit sa pinto, tinamaan ng bala. Nagtakbuhan palabas ang mga estudyante at guro. Maya-maya, buhat na ng ilang estudyante ang dugoang babaeng kaeskwela nila. Agad dumating naman ang mga otoridad. Napasugod din ang mga magulang. Isang dugoang estudyante rin ang linabas sa isa sa mga classroom. Sa tala ng DepEd Tacloban, 3 ang patay habang 13 ang sugatan. Agad namang inaresto ang isa sa 2 gunman sa loob ng paaralan, habang sumuko naman ang kasamahan niya. Sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ng Tacloban Police na pawang grade 9 at 10 students ng eskwelahan ang mga namaril. Mga lalaki po ito, nasa 14 at 15. Magkaibigan po ito sila. Random lang po ito na namaril doon sa loob po ng classroom. Lumabas din na plano ang pamamaril, ayon mismo sa city government at sa mga pulis. They did that weekend time. Pinost nila, nag-surfing sila na nakahamot ng pusil. Base pa sa investigasyon, pagmamay-ari ng pulis ang isa sa mga baril na ginamit ng mga sospek. Pamangkin daw ng pulis ang 14 anyos na gunman, habang ang isang baril ay nakarehistro sa isang security agency. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. While the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City. Nasa kustodiya na ng pulis ang 2 namaril na estudyante. Agad namang sinuspindi ang klase sa naturang paaralan at iba pang kalapit na eskwelahan. Ngayon mayroong ginagawa tayong mga psychological first aid sa mga teachers kasi nandito pa yung mga teachers. They were also traumatized. And tomorrow and on Wednesday magkakaroon tayo ng psychological first aid sa mga learners natin. Oo. So yung mga victims naman, yung family ng mga victims, meron na kaming pinapunta doon na mga personnel from the Department of Education para ma-assist sila. Panawagan naman ng isa sa mga ina ng nasawi. Gusto ko lang makasuhan ang tag-iyahad to nga mga pusil. Ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang malalimang investigasyon sa nangyari. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa mga otoridad. Nagpaabot ng pakikiramay si DepEd Secretary Sani Angara sa mga pamilya ng mga nasawi sa nasabing pamamaril. Nagpunta na ang mga opisyal ng DepEd sa mga biktimang nasa ospital. Dahil sa insidente, iminungkahi ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability o edad kung kailan maaring panagutin sa krimen ang mga kabataan. Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, ang dami na nasa mukha na natin Si Senador Bam Aquino na chairman ng Senate Committee on Basic Education, isasama raw ang nangyaring shooting sa pagtalakay ng School Safety Act para hindi na ito maulit. Mahalaga na hindi ito maulit-ulit, no? Hindi gaya ng mga ibang bansa na pangkaraniwan ng mga school shooting. Sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito. Nakikiramay din sa mga biktima at pamilya nang naulila ang DILG. Ang pamamaril sa Tacloban City at 2 pang pananaksak sa Cavite ay paalala raw na dapat pang mas paigtingin ang seguridad sa mga eskwelahan at komunidad. Pinaigting naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates ang police visibility sa mga eskwelahan sa pakikipagtulungan ng LGU at mga magulang. Iniimbestigahan daw ang lahat ng posibleng motibo kabilang na umano ang bullying.
Sa panig naman ng Department of Justice, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na sila sa regional prosecutor sa pagkala pa ng mga detalye sa insidente. Tiniyak din nito ang paggulong ng investigasyon at sa pagkonsidera sa lahat ng safeguard sa ilalim ng batas, lalo na mga minor de edad ang sangkot sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta. Alam nyo mga kaubayan, yung isang video dito kung saan may nakaupo, no? Na ito. Nakita nyo ito, nakaupo. Sinarado niya yung pinto. Kinikilabutan ako dito mga kaubayan, no? Ito po siya, oh. Ayan po pala siya. Ayan siya, oh, di ba? Ayan, oh. Yan yung nakaharang siya sa pinto. Ano bang kanyang ginagawa dyan, no? Sabi dito mga kaubayan sa post na ito, sad news from Tacloban, Philippines. Chris Lawrence Fabian is being remembered for his courage after the tragic shooting at San Jose National High School. He filed the classroom. He moved to close the door while the shooting was happening. In that moment, he chose to protect his classmates. His bravery helped save lives, but it cost him his own. Today we honor Chris Lawrence Fabian. His name will remembered with respect, and his courage will never be forgotten. Grabe mga kababayan, oh. Kita nyo, andun siya, oh. Hinarangan niya, sinara niya yung pinto. As filed the classroom, yung takot ng mga estudyante na nagkaroon ng barilan, ang ginawa niya sa gitna ng takot at hiyawan ng mga estudyante, kapwa niya estudyante, sinara niya ang pinto at hinarangan niya yung pinto habang nagaganap ang putukan para mailigtas yung iba niyang mga kaklase. At siya naman ngayon ang nasawin. Alam nyo, no, mga kababayan, una, nakakalungkot na pangyayari ito. Hindi sana ito nangyayari, lalo na may anak tayo, no? Lalo na nasa ibang bansa tayo, nagpapakahirap tayo para sa ating mga anak. Kahit nandito tayo sa ating bansang Pilipinas, dalawa ang iniisip nating ligtas lagi sa ating mga anak. Sa ating pamamahay at sa school. Extension niya ng ating iniisip na lugar kung saan sila ligtas. Dahil payapa tayo pagka ang mga anak natin papasok sa school kaysa na magpupunta kung saan magbubulakbol. Diba? Pero sa ganitong punto, nakakalungkot dahil yung school na iniisip natin mga magulang na safe ang ating mga anak, dyan pa ngayon. Ito, kamukha nito. Wala naman tong kaaway. Isinara niya lang para umarang lang sila sa pintuan para maligtas sila por parehas. Ang problema, isa po siya sa nasawi. Alam niyo mga kaubayan, hindi po tayo nandito para maghanap kaagad kung sino yung masisisi. Dapat natin dito unawain. Ugatin natin kung paano ba, bakit humantong sa ganito. Isa pong napakalalim na akusasyon yung sinasabi nitong mga suspect na sila daw po ay binuli. Kung totoo po yan, kung mapapatunayan na biktima rin po ng bully itong estudyante na ito, ay napakabugat, napakalalim po ng problema sa ating bansa. Kasi kung mayroon po tayong mga paaralan na marami pong mga estudyanteng mambubuli at hindi po nasosolusyonan ito ng mga teacher, abay wala na po tayong ligtas sa ating mga anak. Diba? Kasi wala palang kakayahan. Now, siguro hindi rin natin pwedeng masisi ng ganun-ganun ang mga teacher dahil sa dami ng kanilang inaasikaso. Diba? Ito talaga ay hindi lang po sa mga teacher, hindi lang po sa mga magulang, kundi dapat mula sa barangay hanggang sa pinakataas na level ng ating gobyerno. Kailangan sama-samang tugunan ito, mga kababayan. Nakakabahala na po ito.
Ito pa nga, oh, hindi ko na pinaano sa inyo kasi ito talaga brutal, kitang-kita talaga. Walang edit ito eh. Itong nakakatakot talaga mga kababayan. Wala itong edit eh. Ayoko nang ipakita sa inyo kasi walang edit eh. Ito oh. Yan oh. Ayan oh, yan oh. Ayan oh. Shit. Ayan yung mga kababayan oh. Iyan ko lang ha. Ayan oh, ito. Ayan oh. Ayan oh, ito hawak niyang kutsilyo oh. Ayan oh mga kababayan oh. Ang ano din daw yata dito, bullying din. Sa Cavite po ito mga kababayan. At mayroon pa sa Batangas. So laganap na po ito. Mga senador, nagkaroon kayo, nagpatawag si Marcos Jr. ng special session para ano? Para doon sa waling-waling. At para lang maiupo ninyo may formal yung maagaw yung liderato ng Senado at maiupo ninyo si Gatchalian na wala namang alam tungkol sa impeachment, mag-preside. Tingnan nyo nangyayari, ito dapat ang inyong tinugunan ng special ang tawag doon, special session. Ayan no. Ilan din pong patay dito yata mga kababayan. Sa Cavite po ito, sa loob, kutsilyong hawak po nito. Hindi ko na po pwede ipapanood sa inyo, baka hindi na po ito payagan ni YouTube. Grabe. Nakakalungkot na pangyayari mga kababayan. Sana hindi na po ito maulit. Mamimiss mo talaga si Tatay Digong kasi si Tatay Digong mga kababayan, ang ano ni Tatay Digong nito, hindi po ito mangyayari basta-basta ng ganito. Kasi bago pa mangyari ang lahat, babala pa lang ni Tatay Digong, takot ng lahat eh. Pero ngayon wala na po eh. Parang mayat maya na lang may nababalitaan tayong ganito. Isipin nyo, mga kailan lang ito, kahapon, nung nakarang araw din, itong mga estudyante na ito. Ito sa Cavite daw po ito mga kababayan. Meron pa nga ako isa sa Batangas eh. Meron pang isa Batangas eh. Hindi ko na pwede kasi ipapanood sa inyo lahat. Baka wala na po eh. Hindi na po ito mamonetize itong channel natin. Itong video na to. Kung ipalabas ko sa inyo lahat. Basta may ganun din. Tingnan natin ito saglit ha. Kumuha tayo ng update sa latest shooting mula sa ating Leyte correspondent Miriam Desacada. Miriam, ano na? Isa sa mga gurong nakaligtas sa pamamaril. Sasailalim po sa medical examination at paraffin test ang 2 menor de edad na estudyanteng walang habas na namaril sa loob mismo ng kanilang paaralan sa Tacloban City. 3 ang patay habang 11 ang sugatan sa insidente. Ang ina ng isa sa mga nasawing biktima gustong mapanagot ang may-ari ng mga ginamit na baril. At mula sa Tacloban City, saksi live si Rafi Ima. Ayan mga kaubayan, no? So talagang yung isang teacher nakaligtas dito sa pamamaril. Ito yata yung ina. Ay nako. Ayan. So may problema ngayon may may-ari ng baril nito. Yung isa, guard daw sa Cebu. Yung isa naman, policewoman dyan sa Tacloban. Tapos wala naman po tayo nakitang mga matinding action dito nila Romualdez at saka ni Marcos, mga kababayan. So ayan po. Anong inyo masasabi dito sa ating video ngayon? Kayo na po ang mag-comment yan sa baba. Medyo nakakalungkot po, no? Panalangin na lang po natin kung sana wag na pong maulit ang ganito at sana ipanalangin din natin ang ating gobyerno na unahin po nila itong mga ganitong mga pangyayari kaysa po sa pamumulitika, mga kababayan. Muli, ito si BMR Channel, pasamata lang ang papalam.